Welcome back sa Panahon TV. Ngayong umaga po makakasama natin si Pag-asa Weather Forecaster Mena Mendoza para bigyan tayo ng update sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado. Good morning, Mr. Mendoza. At bilang unang katanungan, magiging maaraw pa rin po ba ang araw ng Sabado? Ano po bang nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast? Una sa lahat, magandang umaga din sa iyo, Jessie, at magandang umaga din sa ating mga manonood. At para nga sa araw na ito, dahil sa patuloy pa rin nakaka-apekto dito sa Luzon, itong ating ridge ng high pressure area, kaya tinaasahan pa rin natin na ang buong kapuluan patuloy na makakaranas pa rin ng maaliwalas at mainit na panahon. Subalit asahan pa rin natin yung mga pulo-pulong pagkidlat at pagkulog natin, lalo na sa daong hapon o gabi. Ito po, Mr. Mendoza, last year kailan po ba naideklara ito nga opisyal na tag-ulan? At sa mga nararanasan po nating mga pag-ulan ngayon, posible po bang mas mapaaga pa ang onset nito? Last year nakapagdeklara tayo ng opisyal nating tag-ulan noong June 10. Sa kasalukuyan kasi kahit na araw-araw nagkakameron tayo ng mga thunderstorms o mga pag-ulan, doon ayon sa ating monitoring, bali sa 5 istasyon natin na dapat makumpleto, bali 2 pa lang yung araw-araw na may 5 araw na patuloy na pag-ulan, at yan ay yung Baguio at saka yung Zambales. Ngayon po ba, Mr. Mendoza, tayo po ay nasa transition period or nananatili pa rin tayo dito sa tinatawag po natin na hot and dry season? Ano po ba yung prevailing wind during the month of June? Okay, pagka ganitong June, kung wala tayong El Nino, kung neutral condition tayo, dapat meron na tayong southwest. Pero sa ngayon, sa nakikita natin, although may mga nanggagaling na tayong hangin dito sa katimugan, bali ang wind natin ngayon is south to southeast pa. So kapag nagkaroon tayo ng bagyo o low pressure sa ating par, yun ang posibleng mag-trigger na ng pagbabago ng ating direksyon ng hangin. At maiba naman po tayo, Mr. Mendoza, pag-usapan po natin ito nga El Nino. Base nga po sa climate outlook ng Pag-asa, ay posible pong maranasan natin ito nga epekto ng moderate El Nino sa mga susunod na buwan. Paano naman ito maapektuhan ang cyclone activity dito po sa bansa? Bali, para sa ating outlook, tropical cyclone, sa kasalukuyan, simula nitong June, inaasahan pa rin natin na patuloy pa rin tayo magkakaroon ng mga bagyo, at ang average nito hanggang Disyembre magkakaroon tayo ng posible na 11 to 16 na tropical cyclone. So yan po, nakita natin para sa buwan ng Hunyo, posible pa rin ng 1 hanggang 2 bagyo. Kaya naman sa mga kababayan po natin, sa mga manonood, importante po ang patuloy na pagmumonitor sa kondisyon ng panahon. Yan po ay para mapaghandaan natin in case na meron po tayong bantayan na panibagong bagyo. Maraming salamat po, Mr. Mendoza. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Yan po mga nakalap nating impormasyon ngayong umaga. Stay updated sa lagay ng panahon. Bisitahin lamang ang aming official social media accounts and website. Ito po ang Panahon TV, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Naghahatid po yan ng balita simula Lunes hanggang Linggo, 5 to 5:30 ng umaga, at sa oras-oras na update dito lamang sa Telebisyon ng Bayan. At bago po kami tuluyang magpaalam, babati po muna kami ng happy birthday sa kasamahan namin dito sa Panahon TV na si Mark Pagya. Happy birthday, more birthdays to come, and enjoy your day. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body, Jessie Basco. Magandang umaga sa inyong lahat. Be part of the only all-weather program in the Philippines. Panahon TV opens its internship program for mass communication students who are motivated enough to pursue the field of digital media and live broadcast operations. Applicants must submit their resume to krija@ubemedia.com. So, if you want to acquire valuable on-the-job training and gain a head start in the multimedia platform industry, join us in Panahon TV. Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo!